dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko. Nako, isingit nga natin to. Ito si Bingot. Oo, puntahan natin mga kababayan, no? Ang araw natin. Naks, humirit pa! Mga kababayan, oo, si Bingot humirit pa. Sabihin yung hindi totoo. O yan, no? Tingnan nyo yung nguso niya. Sabi ko naman sa inyo, talagang bingot to eh. Ayan o. Nakikita nyo ba? Oo, pagkagalit na galit, kumukulubot yung bingot niya. Pagkagalit na galit mga kababayan, kumukulubot yung bingot niya. Oh. Ito na. Oh, humirit pa oh. Ito si Bingot, mga kababayan. Oh, mukha... 3 araw pala to, kala ko 30, 31. Yung pala, oo, baka naman meron pang isa ngayong araw. Oo. Ano kaya? Meron bang nangyayari ngayon? Oo, apektado ba ang lahat? Sumugod na ba sila sa Malacanang? Oo, may dala na ba silang gulok, piko, pala, gabyon, tembaras? Ha? Baka naman Baka naman na sumugod na itong mga to ngayong araw. 3 araw pala to eh. O, pakinggan ho natin ang mensahe ng isang naguhurumentado at talaga naman bitter na bitter, pait na si Mike Defensor. Pasok! Ito hong 3 araw natin. Kailangan may mangyari. Oh, kita nyo? Umirit pa talaga. Kailangan may mangyari. Eka, ano yung mangyayari? Naniniwala ba kayo na dapat mag-resign si BBM? Okay, Tanyo, naniniwala ba kayo, Eka, na dapat mag-resign si BBM? Naniniwala kayo? Putik na yan. Ito lang ang hangarin nito. Mapag-resign si Pangulo. Kaya itong gunggong na to, hindi ka nga nanalo na maging mayor diyan sa Quezon City, gusto mo pa talagang hikayatin ang buong Pilipino sa buong Pilipinas? Hindi ba naman bobo to? Mga kababayan ko, papaliwanag ko lang na maiksing-maiksi. Simplihan natin. Mga kababayan, nung nakaraang eleksyon, tumakbo po ito bilang mayor ng Quezon City. Hindi po nanalo sa tambak na boto. Ano po? Tambak-tambak po. Oo. Ang tinamo nito. Tinambakan siya ni Joy Belmonte. Ngayon po mga kababayan, kung sa Quezon City nga walang naniniwala sa'yo, ngayon hinihikayat mo buong Pilipinas, kundi ka ba naman bobo? Diba? O ngayon, paano na? Kaya, mga kababayan, medyo malakas din ang tama o malaki bayad niya. Tuloy. Sayang din yan. Oo, pangkampanya rin yan. Oo, umasa ka. Kasi ito pong si Bingot, mga kababayan ko. Ito, si Bingot, mga kababayan ko, takot na po ito, mawawalan na ng karir ng tuluyan sa politika. Bakit ho? Kasi ito, mga kababayan, kapag nanalo ang Pinklawan sa pangpanguluhan, sa susunod na halalan, wala rin siyang matatamo. Wala rin siyang makukuha. Kundi mag-ingay na lang. Ang gagawin niya na lang, sasama kay Boy Lighter at kay Celeste na laging nasa kalsada. Yan na lang po ang magiging karir niya. Ngayong panahon ni Pangulong Bongbong, kahit na dumikit siya sa unit team, mga kababayan ko, ay hindi rin nanalo. Kaya ang kailangan niya, mayupo ang kulto ni Duterte na siyang maging leader ng bansa, maging presidente para magkaroon siya ng pwesto sa gobyerno.
Nakuha nyo ba? Oh. Yun po yun. Kailangan niya talagang gawin, kaya nga inuunawa ko na lang siya. Na dapat mag-resign si BBM! Kita nyo? Hindi ko kayo narinig! Paano may maririnig ka ko? Konti lang tao, bingot ka pa. Tuloy. Kulong na yan! Oh, ginaya mo pa yung mga dilawan at pinklawan. Mga kurakot, kulong na yan. Gaya-gaya pa mga kababayan, walang originality. Ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Wala ka naman. Romualdez. Wala ka naman sinabing ganun. Dati, imbestigan. Wala namang nagsasabi ng ganun na ganyan. Kailan ka lang ba lumabas? Di ba nung hindi ka pinagbigyan? Ano ba yung hinihingi mo? Maging maging chairman ng MMDA? Aminin mo na, hindi ka makukulong. Mga kababayan ko, hinihingi niya maging chairman ng MMDA. Nung hindi na ho napagbigyan, mga kababayan, sumama na siya sa mga rallyista. Tapos sinasabi niya na imbestigan daw si Martin, imbestigan daw si Saldico. Mga kababayan ko, mga kababayan, wala namang sinasabi ngayon. Ngayon na lang siya nagsasalita. Ulitin ko, kasi nga hindi siya napagbigyan. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico Na? ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM. Sinungaling, walang sinabing ganon. Sinungaling tong bingot na to, mga kababayan, walang sinabing ganon si Saldico. Oo. Kasi mga kababayan ko, etong si Bingot, pinasakyan yung sinabi nung Gutesa. Pero mga kababayan, hindi ho ganon ang pagkakasabi. Kay Martin dinadala. At doon daw, mga kababayan, na isingit pa, hindi naman direkta na sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos na dinadala yung pera, kundi doon daw sa bahay ni Martin, malapit sa Malacanang. Alam nyo na ngayon, sinasabit nila si Pangulong Bongbong Marcos sa issue ni Martin. Hindi kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinutulay nila kay Martin Romualdez yung pong kasalanan na hindi naman nai-issue ang Pangulo. Sila lang ang gumagawa nun. So si Bingot, ikaw talaga Bingot, Marcos! Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Totoo naman, mahiya ka naman sana. Diba? Kapal-kapal ng mukha mo, ngayon ka nagsasalita ng pagnanakaw. Against ka sa pagnanakaw, para ka sa bayan. Noong panahon ni Gloria, habang sarap na sarap ka sa kanya. Double meeting yung Boss Mike. Ulitin mo. Ulitin natin Oo. Noong panahon ni Gloria, noong panahon na sarap ka pa sa kanya. Ano ba yun? Anong sarap na sarap sa kanya? Sarap na sarap sa panunungkulan ni Gloria. Ano ba? Diba? Hindi yung sarap na sarap kay Gloria. Sarap na sarap sa panunungkulan. Eto, mga kababayan, wala tayong narinig na against laban sa magnanakaw na si Gloria Arroyo. Magnanakaw ng posisyon bilang presidente. Ninakaw kay ERAP, ninakaw kay FPJ. Hindi naman siya talaga nanalong presidente, alam nyo naman yan. Ang tanong ko, bakit tong si Bingot, abay, baliw na baliw. Oo, habang nasa piling niya, si Aling Maliit.
Di ba? Ang sarap ba? Ang sarap-sarap ba? Oo. Ang sarap ba ni ano? Ha? Ang sarap ba ni Aling Maliit? Ha? Ang sarap ba niyang maging boss? Ayan. Kaya, ha? Kaya ayaw niyang bumitiw? Kaya hindi man lang nagsalita na para sa bayan, para sa mga mayang Pilipino, kailangan nating ipaglaban, kailangan nating tuligsain. Wala ho eh. Walang nangyaring ganon. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, Oh, yan din ang hamon namin sa'yo. Tarantado ka. Diba? Yan din mga kababayan, ang hamon natin sa tarantado na to. Ano yon, Boss Mike? Noon, panahon ni Gloria, magsalita ka para sa bayan at para sa mamayang Pilipino. Nagsalita ka bang hayop ka? Di ba? Hindi naman nagsalita to tuloy. President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Kita nyo mga kababayan ko, pinipilit niya si Pangulong Bongbong. Sama ng loob hindi na-appoint. Panggigilan mo si Martin Romualdez. Tarantadon to. Binibintin mo. Kasi ano? Binibitin ko ba? Ito na mga kababayan Hindi na nga ako magsasalita. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Ito na, sige na. Huwag na natin bitinin, Boss Mike. Re-reklamo sila. Ito na. Ito hong 3 araw natin. Kailangan may mangyari. Naniniwala pa kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig. Kulong na yan. Ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Saldico. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayong kulang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang hamon ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Saldico, umuwi ka. Harapin mo ang kaso. Paalala lang bingot dahan-dahan lang daw sa pagsasalita, baka bumiyak yung bingot mo, takpan mo. Tinakpan nga. Tuloy! Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Saldico. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Saldico. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabaliktarin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo. Binabayaran natin lahat. Tangina mo. Wait. Pupunta na mga kababayan, kukunin na ho yung emosyon ng tao. Pupunta na mga kababayan sa mga buwis, sa mga tax, mga kababayan, ganon ganon ang style ng mga ito. Sige na, tuloy natin si Bingot. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon?
Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Paano? Ang mga na-hospital, hirap na ang mga Pilipino. Pero ngayon narinig na. Ay, teka muna. Ganon din naman nung panahon ni Gloria. Ganon din nung panahon ni Gloria, nung kapiling mo siya. Sa Malacanang pa. Di ba? Di ba? Sandamakmak din ang ninanakaw ng buong kanyang pamilya. Mula kay Mikey Kuwang. Ay, Mikey Arroyo. Iba naman yun, Boss Mike. Si Mikey Kuwangko. Oo. Crush ni Anino yun eh. O, di ba? O, mula kay Mikey Kuwangko, kay Mike Arroyo. Ay, Kuwangko tuloy. O, crush ni Anino yun, ha? Mula kay Mikey Arroyo, kay Mike Arroyo, nakapangalan mo, mahilig talaga sa Mike si Gloria, no? At kay Aling Maliit, at kayong lahat ng mga nakadikit kay Arroyo noon, puro nakaw ang ginawa nyo. Di ba? O bakit tahimik kayo, Aber? Sandamakmak ang tindi ng nakawan nung panahon ni Gloria. Syokdulan, mga kababayan, pati si Hello Garci, binayaran niya. Pati yung eleksyon na dapat ang presidente noon ay yung namayapang si FPJ na idol ng karamihan. Hindi nangyari. Bakit? Dinaya, ninakaw ni Gloria. Nagsalita ka ba noon? Parantadong to, mga kababayan. Tuloy! Natin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Ngayon yung mag-asawang Paul Estrada, ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, binugbog pala, bakit di nyo nilabas? Alam nyo, mga kababayan, sa lahat ng bingot, eto Marites. Sa lahat ng bingot, eto Presidente, Vice President, yung isang bingot na makukulong na. Puro Marites lang ang sinasabi niya, mga kababayan ko. Marites, may binugbog, bakit hindi naghabla? Kung totoo palang binugbog nila, bakit hindi maghabla? May naghabla ba? Salita-salita, mahilig kang gumawa ng kwento. Sabi mo, magiging state witness si magiging witness nyo si Saldico. Bakit hindi umuwi? O, di ba? Uy, nako, bingot. Tigil mo na. Pero, dahil nag-i-enjoy kami sa iyo, tuloy mo lang ha. O, mga kababayan ko, tuloy natin si Bingot sa kanyang storytelling. Tuloy! nilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Naks. Ay, yung mag-asawa na yan, kahawak na natin. Tapos sigawan yung mga uto-uto. Alam nyo, kung meron talaga yan, matagal na nilang nilabas yan at matagal nang nagreklamo, nagpa-blatter, nagpa-medical. Di ba? Nauna pa nilang i-chismis yung medical record ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa magpa-medical yung sinasabi nilang maging witness nila. Di ba yan? Ganun ba talaga kayo katanga? Iilan lang kayo dyan, parang sabi ko nga, mas mahaba pa yung, mas marami pa yung tao. Oo, nung libing na pinuntahan ko. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong. Walang sinabing ganon! Lagi mong tinutuloy si Pangulo eh. Si Martin lang yung sinasabi na dinideliveran niya. Bakit ba pilit yung kinokonekta kay Pangulong Bongbong Marcos? Si Martin lang yung sinasabi noon na dinideliveran nila ng pera.
Oo, talaga. Tirahin nyo ng tirahin si Martin. Sige na. Wag si Pangulong Bongbong. Nako, magkakalintikan na. Oh, tuloy. Tuloy natin mga kababayan ha. Oh, sisingit ako pagka ayaw ko ng sinasabi ha. Oh, pasok. Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Nax! Nax! Ayoko pong manawagan dun sa sarabing sinasabi nila na magnanakaw at dapat... Paano ka mananawagan? Ayaw mo talaga manawagan kasi hinihintay mo pa yung yung desisyon ng appointment mo sana. Yung hinihingi mong posisyon. Siyempre, hindi ka mananawagan. Ikaw naman nililito mo yung mga nanonood sa'yo eh. Di ba? Eh paano ka mananawagan? Sa loob ng 3 taon mahigit, hindi ka umimik. Oo, iniunawa namin na bingot ka. Tapos bigla-bigla kang lumabas kasi paano? Hindi na-appoint bilang general, chairman ng MMDA na hinihingi niya. Nung hindi na ibigay at naibigay sa iba, mga kababayan, eto na. Nagselos. Kanino? Kay General Torre. Bakit si General Torre pa raw yung binigyan? Putik na yan, Oh, sige, tuloy. Ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Oy! Wait lang. Si Martin lang ang pumili ron. Ito, si Martin ang pumili doon. Dinadamay mo na naman si Pangulo. Si Martin Romualdez lang yun. Eto loy. Si Speaker Martin Romualdez. Yan. Wait. Yan. Yan. Tirahin mo. Ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Mali ka dyan. Si Martin nga ang pumili ron. Tropa silang dalawa. Hindi nga sila mapaghiwalay noon, mga kababayan ko. Oo. Kaya nga, pati pagdadayet, sabay sila. Oo, tuloy. Si Speaker Martin Romualdez, yan, pinili ng Pangulo. Ay, yun na nga. Siyempre, pinsan niya yun. Siyempre, pipiliin niya at magkakaroon ng tiwala. Malay ba ni Pangulo na magnanakaw din pala? Di ba? Kaya nga sinibak niya eh. Kaya nga kahit marami na mga kongresista na busog kay Martin Romualdez, kahit busog na busog ang mga kongresista, kay Martin Romualdez, sinibak pa rin ni Pangulo. Naiintindihan nyo ba? Mga Martinico. Di ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka? Kahit na maraming sumusuporta kay Martin Romualdez, nung panahon na sinibak siya ni Pangulo, mga kababayan, walang nagawa. Bakit? Hindi naman na laging bantay ni Pangulo yan. Ngayon, napatunayan ni Pangulo na etong pinsan niya gumagawa ng katarantaduhan at nasisira siya. Di sinibak. Anong mali ni Pangulo doon? Di ba? Ito talaga, si Bingot. At yung pontong yan, sila ang gumagawa. Okay. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersamin. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Oy, nag-resign yun! Si Bersamin sinibak kasi meron pong nakita na tila umaabuso. Na tila nga sangkot. Si Pangandaman, hindi sinibak, nag-resign.
talaga, si Bingot talaga, daming Nako, ewan ko sa'yo. Eto na lang, Kadugtong, pasok! Ito na, mga kababayan. Yan. Breaking news! Mike Defensor, Mike Defensor. Ayan. Nyaw-nyaw, mukhang paiyak na rin. Umuwing lupaan, nilangaw. Ang one-time, big-time rally kuno sa Wala na, langaw na nga sila. Cebu. Anong nangyari? Walang tao ang rally ni Mike Saya Defensor. Umuwi ka na ng Maynila sa Quezon City ka. Magngaw-ngaw kasi doon ka tatakbong mayor. Oo nga. Sa Cebu. Hindi mo baluarte yan. Hindi ka mananalo dyan. Sa Quezon City ka. Umuwi. Wala nga, hindi nga nanalo na mayor yan. Di ba? Hindi nga nanalong mayor yan, mga kababayan ko eh. Our beloved Boss Mike Cervera.